Okay. So, teka lang. Excuse me. Ayan. Hello, my dear. Hello. Hello, my dear Virgo. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. Bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang humingi ng gabay sa apat na elemento, my dear, ng ating mundo. Ganon din sa ating mga guardian angels, sa aking mga ninuno, at of course, sa ating buong may kapal na melikha ng langit at lupa. Paunawa lamang po na panatilihin natin ang kalawakan ng ating isipan at gamitin lamang itong gabay. Okay, my dear, let me see. What is going on? What is going on with your life? Reading natin, my dears, para sa first 15 days of November, November 1 hanggang November 15, 2025. Let me see. Energy ng iyong money. Oy. We have here the 5 of cups, my dear. So, dito sa area ng ating money, medyo you are sad over here. Tingnan natin bakit you are sad. The lovers, communication. Okay? Posible, my dear, baka meron mga deal, transaction na hindi mag-work out. Baka meron mga promises na ma-broken. Okay? So, baka meron mga promises, deal, okay, expectation, okay, sa area ng iyong money, career, manifestation. Once again, hindi mo to energy to, my dear, na first 15 days of November. Pero so far, hindi to maganda. And there is a tendency, my dear, na ma-highlight kung ano man itong mga disappointment na ito, my dear, sa area ng iyong money. But once again, kung medyo titingin ka lang dito sa likod, di ba, marami ka ng mga dapat ipagpasalamat sa life mo, baka nagkaroon ng mga konting delay, okay? So, yan kasi ang ano dito story nitong card na to, like nakatingin siya dun sa tatlong cups because meron mga bagay na nangyayari na hindi niya gusto. But kung titingnan mo naman, parang masyado lang talagang highlighted yung mga negative na energy na yon. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa area ng connection. Sa area na to, my dear, family, friends, and relationship is welcome. We have here the Seven of Swords. Wow. And, nandito pa rin. Okay. Sa energy ng Seven of Swords, my dear, it's more on agenda ang nakukuha ko dito. Okay? Ang nakukuha ko, my dear, is may mga tao na parang gagawin nila lahat para dalawang energy na nakukuha ko. First is makontrol ka at makuha ka. Okay? So, you need to be aware, my dear, na there's a tendency, my dear, na meron mga hidden agenda. Okay? Yun ang pinakamagandang ano dun, my dear. May mga hidden agenda. Once again, hindi lang to sa relationship, family, friends, and relationship is welcome sa area na to. So, you need to be aware na baka ginagawa lang yan ng tao na yan because of meron siyang agenda. Okay? So, tingnan natin. Let me see tayo, my dear. Let me see. Sa area mo, okay? Tingnan natin ang overall na energy mo. We have here the energy of the Three of Cups, energy ng success, energy ng celebration, okay? So, based dito, my dear, sa overall na energy mo sa Three of Cups, this is more on parang expectation ang nakukuha ko. Napakataas ng energy mo, my dear, na magiging okay. Actually, magiging okay naman siya. It's just more on, kung titingnan mo naman dito, my dear, sa area ng career, okay naman siya. It's just more on highlighted ka lang doon sa mga bagay na posibleng ine-expect mo, mga mangyayari, promises. No, yun lang, my dear, kasi ang kakain sa'yo doon, my dear. So, kung titingnan mo rin dito, tatlong cups, ayan siya, this is your energy ng Three of Cups. And kung makikita mo rin dito, my dear, sa area ng iyong money, okay, is yung Three of Cups na tapon. Okay, so I think this is more on expectation, okay? Expectation din, my dear, sa area ng mga tao, okay? I can feel yung energy na baka you are expecting na tutulungan kanila or baka meron silang gagawin na maganda, okay? Or tutuparin nila yung mga pangako nila sa'yo, okay? Yun ang nakukuha ko dito sa area na ito. But let me see kung ano yung binabalance ng ating Three of Cups. Balik tayo sa area ng iyong money. We have here the energy of the Hermit. Okay, energy ni Virgo, energy mo to, my dear. So, there's a tendency na baka nag-hermit ka. Mati-trigger nito, my dear, lahat ha.
trigger nito yung mga pagkakamali mo, mga mistakes mo, baka sabihin mo ang tanga-tanga ko, okay? Especially sa area ng career, okay? Bakit ako nagtiwala, bakit ko ibinigay, bakit, yung parang ganun, okay? Parang nagsa-self-pity ang nakukuha ko dito, my dear, sa area, my dear, ng iyong career. Kasi combination of Hermit and energy ng Five of Cups, that is not a nice combination, my dear. Kasi parang sinasakop ka, my dear, nitong kung ano man itong nangyayari, my dear, sa area ng iyong career, okay? So, be aware, my dear, be aware na kung ano man yung mga bagay na posibleng hindi mangyari, my dear, this is a advice coming from me. Kung ano man yung mga bagay na yan, my dear Virgo, na posibleng hindi mangyari o hindi pa napapanahon, my dear, may tamang oras at saka may tamang panahon, my dear, para dyan sa mga yan. And don't put so much pressure into yourself, okay? So, tingnan natin sa area ng iyong connection. We have here the energy of the High Priestess. I love yung energy, my dear, kasi this is energy of revelation. So, posibleng may mga revelation, meron ka mga matututunan, malalaman, okay? Meron ka malalaman, my dear, sa area ng connection, okay? Yung mga masamang binabalak sa'yo, yung mga totoong mga agenda, my dear, okay? Ay malalaman mo at madidiscover mo, my dear, ngayong first 15 days of November, okay? Yun ang nakukuha ko over. I love yung energy, my dear, lalo na yung combination ng High Priestess at saka ng ating Seven of Swords, kasi it's more on, maaalis ka na dun sa area of deceiving, okay? Yung parang deceive o niloloko ka o nilililang ka, my dear Virgo, maaalis ka na dun sa area na yon. Pero baka hindi yun kaagad ma-process sa'yo, my dear Virgo, baka magdulot yun ng matinding sadness, okay? Actually, hindi naman matindi, magdulot lang ng sadness or kalungkutan, my dear, sa area ng iyong heart, okay? Kasi nga, malalaman mo na meron mga tao na parang, sabi ko nga sa iyo nung umpisa pala ng reading, paglabas ng Seven of Swords, parang lahat gagawin nila para makuha ka lang, lahat gagawin nila para mapasunod ka lang, yung mga ganun, like, they will make promises kahit hindi naman nila gagawin, okay? Parang ginagamit ka lang, yun ang nakukuha ko over here, okay? Let me see sa area ng iyong heart, tingnan natin what is going on inside your heart. We have here the energy of the Tower, okay? Sabi ko nga sa iyo, my dear, emotional, okay? So, you feel like giving up sa career, sa mga bagay na gusto mo mangyari. You feel like giving up. You feel like gusto mo mag-tower moment, okay? Ganon din, my dear, sa area ng connection, okay? Mabigat yung energy actually sa energy ng tower. Kunin natin yung binabalance ng ating tower. Let me see, my dear. We have here the energy of the Fool card. Very nice sa area ng career. Kasi there's a tendency, my dear, na yung pag-hermit mo is temporary lang siya, okay? Hindi siya pang matagalan, okay? Kasi may Fool card ko over here, okay? Sabi ko nga sa'yo, my dear, sa hermit, hindi naman siya as in like 100% na bad, okay? Although nandun ka siguro, my dear, sa moment na nag-hermit ka, parang nagsisisi ka, or kung ano man yung magandang term dyan about dun sa mga decision making mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. But si Hermit kasi is meron yan siya mga matututunan doon sa, ibig sabihin si Hermit ay parang pinatibay siya or parang pinatatag siya, my dear, ng panahon. Okay, napakarami niyang experience, napakarami talaga niyang pinagdaanan. Kaya nga i-connect sa iyo, my dear, yung Hermit eh. Kasi yan talaga yung pinaka-eksaktong, hindi man actually eksakto, parang pinakamalapit, my dear, na description mo bilang Hermit. Okay, na napakarami mong natutunan. Ibig sabihin, parang almost majority, my dear, ng buhay mo is connected sa experiences, okay? So, I think medyo mag-hermit ka lang sa mga first, sabihin natin mga first 3, 4, 5, okay? Nakukuha ko si 3, 4, 5, 6, 7, okay? Mga ganun, sabihin natin first 7 days, the first 15 days of November. May mga pagsisisi, mga ganyan. But eventually, sa energy ng Fool card, babangon ka rin, my dear, sa energy ng iyong, siguro marirealize mo rin na, di ba, you are blessed, okay? Kasi sabi ko kasi, hindi naman lahat ng cups ay natapon. Nagkataon lang talaga, my dear, na masyado lang talagang highlighted yung 3 cups, my dear, na dito sa energy ng 5 of cups na natapon because probably naglagay ka talaga na masyadong mataas na expectation, my dear, kung ano man tong bagay na ito. Sabi ko nga, nakukuha ko na energy is more on promises and expectations sa area ng career na parang hindi siya ma-achieve ngayong first 15 days of November, okay? So, sa madaling salita, yung mga unang araw, my dear, ng first 15 days of November, you feel like giving up. Pero bago matapos yung first 15 days of November is, magre-recover ka rin, okay? Ibig sabihin, okay lang yan, siguro you will just brush it off, yung parang, para ka nadapa, tapos
sige, papagpagan mo na yung sarili mo and then tuloy pa rin, takbo na naman ulit, ganon. Okay, yun na nakukuha ko na energy. Sa area ng connection, let me see. We have here the energy of the judgment, okay? May mga tao na ile-let go ka, my dear. It is going to be very, very hard, my dear, para sa'yo. Pero may nakukuha ko dito na meron mga tao talaga na ile-let go mo talaga 100% because siguro, pakiramdaman natin ito na maigi. Siguro, parang you feel na kahit ano siguro ang gawin mo, parang hindi na talaga siya magbabago. Parang ganon, okay? Parang wala nang changes na mangyayari or wala nang saysay yung pag-e-effort mo sa tao na ito, okay? But yung overall na energies, meron kang malalaman. Actually, my dear, hindi to maganda sa energy ng Three of Cups at saka ng High Priestess over here because there's a tendency sa loob ng relationship, although inopen ko naman to, my dear, sa family, friends, and relationship, pero there's a tendency, my dear, na baka meron mga third party na issue, okay, mga ganon, okay, na maungkat ngayong first 15 days of November, okay? So let me see, my dear, yung last 3 cards na lang tayo, my dear. Yung card dito is overall energy ng career, yung card dito is overall energy ng connection, and then i-close natin siya, my dear. Closing card tayo ng isa. Okay, last 3 cards tayo, area ng career, okay? So this is the energy of the Two of Swords. Sabi ko nga sa'yo, my dear, yung mga first 7 days, mga ganun. Pero hindi ko siya ina-exactong 7 days. Kasi nakukuha ko yung 3, actually walang 4 eh. 3, 5, 3, 5, at saka 7. Yun ang mga nakukuha ko na number, my dear. 3, 5, at saka 7. Okay? So there's a tendency, my dear, na sa mga 3 days or 5 days or 7 days, medyo magulo talaga yung isip mo, my dear, sa area ng career. Okay? Because of disappointment. Ganon. Talagang mixed emotion na nakukuha ko dito, talagang super disappointment. Sabi ko nga sa'yo, my dear, meron mga promises na posibleng ine-expect mo, meron ka mga expectation na hindi mangyayari. Pero ang kagandahan lang dito, my dear, after nung period na yon, you will be okay, you will be fine. Okay, yun ang nakukuha ko over here. Okay? Sa area ng connection, okay, eto daw, teka lang. Hindi ko kinuha kaagad, natakpan. Area ng connection, tingnan natin. We have here the energy of the Four of Cups, okay? Kahit sabihin natin may na i-cut mo or ika-cut mo siya eh. I can feel na parang ika-cut mo siya, okay? Pero for some of you is baka siguro hindi mo kakausapin or for some of you is parang basta may energy ng cut pero hindi siya as in like parang nag-push through na nag-cut na parang nakipaghiwalay ka. Siguro parang hindi mo lang kakausapin, hindi mo lang papansinin, hindi mo muna i-message yung mga ganon. Ang reason doon, my dear, is like galit ka. Okay, galit ka. Once again, present na naman ulit yung 3 cups over here. So there's a tendency, my dear, na baka meron mga third party na ma-reveal. I can feel also sa area na to na parang may mga traidor talaga. Alam mo yung parang typical na parang kaibigan mo tapos kumukuha lang ng impormasyon tapos ikinakalat. Parang ganoon nakukuha ko, my dear. Okay, parang may mga phishing na nangyayari dito, my dear, okay? Definitely somebody na close sa'yo to, my dear Virgo, meron kang malalaman, okay? And for some of you, baka makakakutob nga kayo na, teka, parang may mali sa tao na ito, okay? And magkakaroon ng confirmation for 17 days of November, and then, ayan, medyo mai-stuck ka doon sa issue na yon, okay? Baka magtatampo ka, ikakat mo yung tao na yon, di mo nakakausapin, okay? Iiwasan mo yung tao na yun. Ganun na nakukuha ko, my dear, okay? So, yung energy kasi ng cat, okay, yun na nakukuha ko over here, is hindi siya parang death card. As in, like, hindi mo siya totally na parang buburahin sa buhay mo. It is just more on parang naglalagay ka na siguro ng boundary. Parang ganon, okay? So, yun na nakukuha ko dyan. Last card natin, my dear Virgo. Last card. Let me see what is your closing. We have here the energy of the Sun card. Okay. So, you will be okay. You will be fine. Meron lang talaga mga obstacles sa mga unang araw, my dear, ng November. Pero eventually, you will be okay. Energy ng Sun card is energy ng new beginning. Sinasabi ko sa iyo, my dear, sa energy ng iyong career.
Sa energy ng connection, there's a tendency talagang clarity, 'di ba? Kalinawan, 'di ba? Yung mga bagay na parang nakatago is ayan na finally parang lalabas na talaga siya sa area ng connection and then malalaman mo na talaga siya. This is very very nice. Actually maganda to para sa iyo. Actually yung combination ng Three of Cups over here which is yung energy ng expectation mo na posibleng ma-delay or nadi-delay ngayong first 15 days of November. This is a confirmation my dear na makukuha mo pa rin siya lalo na my dear sa area ng iyong career. Okay? So tingnan natin my dear. We have here the energy of the Five of Swords, energy of confrontation, hidden message to my dear, okay? So there's a tendency, my dear, na baka meron mga maanghang na usapan or baka meron mga bitawan ng mga masasakit na salita, my dear. Baka makapagbitaw ka, my dear, ng masasakit na salita, my dear, ngayong first 15 days of November. Expectation mo rin, my dear, yung energy na parang abandonment, yung parang iniiwan ka or parang iniiwan ka sa ere. Yun, ganun na nakukuha ko dito sa card na to. So expected mo yan, my dear, na may mga ganun na eksena, my dear, ngayong first 15 days of November. Okay? So, my dear Virgo, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Mag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.